Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong pinaka-latest post ni Buljakan, si Madam Maharlika. Good news po itong pag-usapan natin. Tungkol po ito sa tinatawag na unang hakbang pagkapanalo ni PRRD sa kaso niya sa ICC. Ito. Sabi ni Maharlika, breaking, umano'y pagkiling ng mga hukom sinita sa ICC, PRRD lumaban. Okay. So, may tatlong naka-assign na judges sa pre-trial chamber na dumidinig sa kaso ni PRRD. At nakita ng kanyang mga abogado ang dalawa may pagkabayas. So, nag-file sila ng petisyon o reklamo ba na kung pwede tanggalin yung dalawang bias at palitan ng iba. At yung kahilingan tinanggap ng ICC body at pinag-aaralan na ngayon. Hindi siya yung outright na rineject. Okay? So, hindi pa naman 100% sure na tatanggalin yung dalawang bias. Kaya lang, pinag-aaralan na. So, sabi ni Maharlika, yan po, unang hakbang ng pagkapanalo ni Tatay Digong. Kasi nga, kung pabayaan mo lang yung dalawang bias judges, edi talo na si Tatay Digong. So, dapat mapalitan ng patas na judge para may pag-asa sa laban. Okay, so, pasahin ko itong one. Noong Mayo 23, 2025, kinilala ng International Criminal Court ang kahilingan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na tanggalin sa kaso ang dalawang hukom. Ito ang pangalan nila. Sina Judge Rain Alapini Ganzu at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Dahil sa hinalang bias o hindi magiging patas sa usaping jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Ano ang issue? Ito ang issue. Iginiit ni PRRD na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at may pangamba siyang hindi magiging patas ang mga nabanggit na hukom kung sila ang magdidesisyon ukol nito. Tinanggap ng ICC ang kanyang kahilingan at ngayon, ito na, ay sinusuri ng buong kapulungan ng mga hukom maliban sa tatlong may conflict of interest kung dapat bang i-disqualifika ang mga hukom. Bukod pa rito, kusang umatras si Judge Betty Holler sa deliberasyon matapos amining naging trial lawyer siya ng prosecution laban sa Pilipinas mula 2019 to 2022. Isang hakbang na nagpapakita ng respeto sa due process. Bakit ito mahalaga? Ito ang unang hakbang ng tagumpay ni PRRD sa ICC. So, ako naniniwala ko dito. Unang tagumpay nga. Kapag tinanggal sa kaso ang mga hukom na may pinagdududahang bias, mas may pag-asa siyang marinig ng patas ang kanyang depensa tungkol sa jurisdiksyon ng ICC na siyang pundasyon ng kanyang legal na laban. Okay, so ipaliwanag ko lang din ha. Ang issue ngayon yung jurisdiction. Yung may karapatan ba ang ICC na dinggin pa ang kaso ni PRRD o wala na? Jurisdiction. Yan yung palaging sinasabi ni Pangulong Marcos Jr. noon. Hindi pa siya Pangulo, senador pa lang siya. Nag-withdraw na ang Pilipinas sa ICC, sinasabi niya na wala nang jurisdiction ang ICC. Nung kandidato na siya at pinag-uusapan tungkol yan sa ICC, ganun din ang sinasabi niya, walang jurisdiction ang ICC.
Itong presidente na siya, nung hindi pa nagkaaway-away ang Marcos at Duterte, paulit-ulit na sinasabi niya, walang jurisdiction ang ICC. Bigla na lang, nagbago ang ihip ng hangin. Nang dahil lang sa red diffusion notice ng Interpol, para daw maipakita na we are good members of Community of Nations, inaksyonan yung request ng Interpol, inaresto, kinidnap si PRRD, dinala sa ICC. Nasaan na yung sinasabi na walang jurisdiction? Mismo ang ating Solicitor General, Solgen Guevara, mulat sa poll, yan na ang kanyang posisyon, na wala ng jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kasi nag-withdraw na tayo 2018, nag-withdraw. After 1 year, nag-take effect na ang withdrawal after 1 year. So, 2019, wala na. Yung investigasyon ng ICC kay PRRD, nagsimula 2021. So, klaro, kahit ako, hindi ako abogado, naintindihan ko na sa paliwanag ni Atty. Roque na ganyan pala, wala ng jurisdiction. Yan din ang argumento ni Atty. Kaufman, wala ng jurisdiction. Kaya yan ang issue ngayon na i-decide ng pre-trial chamber. So, tatlo ngayon yung hukom na magdidesisyon. So, yung dalawa, parang bias. Tanggalin nyo. Pangalan, Rene Alapini Gansu at Maria Socorro Flores Lera. Bias yan, tanggalin nyo. Ngayon, pinag-aaralan ng buong ICC, yung judges ba nila, at magdasal po tayo na sana ang final decision ng ICC body as a whole, tanggalin nila itong dalawang bias, palitan ng fair, para malakas ang laban ni PRRD. And ako, knowing itong style ng mga puti, yung adherence nila sa rule of law, due process, palagay ko, may laban talaga ang ating Tatay Digong. Wala nang jurisdiction ng ICC. Basta lang ang mga judges hindi bias. Kaya, let's keep on praying, hoping, makauwi ang ating Tatay Digong bago maging presidente si BP Sara. Ang sarap, ang gandang celebration yan. Pag uwi niya, presidente na ang kanyang Yunika Iha. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig.